morning pong muli. Ang ating pong topic sa umaga pong ito ay Jesus, the Son of God. Specifically, ang ating ah, topic is yung sa title ng Panginoon bilang anak ng Diyos. Ngayon, merong mga sinasabi or merong ibang mga ah, opinyon patungkol doon sa pagiging anak ng Diyos. Isa na doon yung pag sinabing anak ng Diyos daw is hindi ibig sabihin na Diyos na. Kasi tayo nga daw ay mga anak ng Diyos at yung mga anghel ay mga anak ng Diyos. Ito nga yung halimbawa natin makikita sa Genesis chapter 6 verse 1 to 1 hanggang 2. Sabi nga dito, kung meron kayong Biblia, tingnan nyo na lang sa saan kayo mas komportable. Pero itong text natin ngayon sa umagang ito ay sa Ingles. So kung komportable kayo sa Tagalog, tingnan nyo na lang po sa Tagalog. Sabi po dito, "Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them." Verse 2, "And the sons of God saw the daughters of men, and they were beautiful. And they took wives for themselves of all whom they chose." Dito sa verse na ito, sa Genesis 6, 1 hanggang 2, ito po yung panahon ng bago lipulin ng Diyos yung sa panahon ni Noah. At binanggit nga po doon, sa verse na yon, yung salitang sons of God at daughters of men. May pagkakaibang binabanggit. So, merong dalawang interpretasyon na sinasabi ang mga Kristiyano na ang ibig sabihin ng sons of God dito ay yung mga anghel, at meron din namang nagsasabi na ito yung mga anak ng Diyos sa linya ni Adan. At yung mga daughters of men naman, ay naman daw yung sa grupo naman nila Cain, yung mga sumuway. So yun yung dalawang interpretasyon. Kung anghel ba yung sons of God o mga tao lang din. And doon sa interpretasyon na yun, hindi ko masasabi na kung alin doon sa dalawang yun. Pero kung titignan kasi natin siya sa verses, katulad nitong halimbawa sa Job chapter 1 verse 6, binanggit nga dito na yung sons of God is anghel. Sabi dito, "Now it was the day that the sons of God came to stand before Yahweh, and Satan also came among them." Panahon ng parang meron silang meeting, nagdatingan daw yung mga anghel. Yan yung tinawag dito na sons of God. And kasama nga daw doon si Satanas. So dito sa verse na to, yung tinutukoy na sons of God na humarap sa Diyos ay mga anghel. And kung titignan naman natin sa Luke 3:38, ito naman is son of Adam, tapos biglang dinugtong sa lineage ay anak ng Diyos. So dalawa talaga yung pinatutunguhan ng interpretasyon kung sino ba talaga yung tinutukoy na anak ng Diyos. Pero alin man doon is lahat tayo anak ng Diyos. Ibig sabihin kasama din doon yung normal na kasama din yung tao, at kasama din doon yung anghel doon sa mga anak ng Diyos. Pero anong pinagkaiba nitong tinutukoy natin sa umagang ito na ang Panginoong Yesus ay anak ng Diyos? Meron siyang pagkakaiba. Umpisahan natin dito sa John chapter 1 verse 18. Sabi dito, "No one has ever seen God, the only begotten God, who is at the Father's side, He has made Him known." Sabi, walang ibang nakita sa Diyos, maliban lang sa natatanging
Diyos na nasa sinapupunan ng Ama o nasa Father side na siyang ipinakilala niya. Dito, meron ding ibang versions na makikita sa Bible, sa ibang Bible, katulad nitong the only begotten Son. Itong salitang only begotten is isa lang kasing salita ito. So, tingnan natin sa ibang translation, sabi dito, the only begotten Son, and then, kung sa Tagalog pa, natatanging Diyos. Natatangi lang yung magiging salita doon kasi only. Pero sa ibang translation naman, ang Diyos na tanging anak. So, dalawang translation din kung sino ba talaga or para saan ba talaga yung salitang yung only begotten. Kung only begotten tapos diretsong God o only begotten Son. So, merong dalawa ding interpretasyon or version na meron makikita tayo kahit sa ngayon. Kahit sa Tagalog, makikita ninyo yung pagkakaiba na yung isa pinili yung anak, yung isa pinili yung salitang Diyos. Pero sa mismong Greek, ganun din mismo kasi. Yung isa nilang pinagkopyahan ng Greek is Diyos. At yung isa naman, anak. Siguro dahil nakalagay doon yung begotten, is pinili nila yung anak. At kung titignan kasi yung salitang only or begotten, sabi doon ay monogenes. Only, begotten. Ibig sabihin, unique, nag-iisa, at walang iba. Yun yung ibig sabihin nung only or begotten. Monogenes. At kung naaalala ninyo, John 3:16, ginamit din itong salita na to, di ba? So, pag sinabing begotten, parang automatic talaga siya na anak. And kaya kung alin man doon sa translation na yun, pareho pa rin siyang tama. Kasi nga, para sa atin, ang Panginoong Jesus ay Diyos at ang Panginoon Jesus ay anak ng Diyos. So, hindi yun nagkakaroon ng problema. Yung isa, yung anak, naka-connecta siya doon sa salitang only, begotten. And yung iba namang verse is Diyos na nasa sinapupunan or nasa tabi ng Diyos. So ito yung magiging dahilan kung alin or kung bakit or anong tinutukoy natin na anak ng Diyos. Kasi una, 'di ba? Kanino ba talaga or may pagkakaiba ba yung title ng Panginoong Yesus na Son of God sa atin na anak din ng Diyos? So dahil doon sa salitang only begotten, naiiba ito sa lahat. Dahil unique only, unique. Ito yung unique na anak ng Diyos. So, yun yung isang dahilan para masabi nating naiiba yung salitang or title ng Panginoong Yesus na Son of God. At titignan natin sa kapanganakan ng Panginoon sa Luke chapter 1 verse 26 hanggang 33, babasahin ko. Now, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the son of David, and the virgin's name was Mary. So, dito sinabi na ang isang birhen na yon ay naka-betrothed na. Anong ibig sabihin? Ano yung sa Tagalog na ginamit dito? Nakatali na kumbaga. Kumbaga, engaged na sila. Engaged, pero hindi pa sila kasal. Naka-engage na si Mary na virgin kay Joseph. At, pero kahit na sila ay naka-engage na, sa panahon nila or sa tradition nila, sure na yon na sila na talaga na ikakasal. Pero, nagsisimula na yung bansag or tawag na asawa at or wife and husband. Kahit naging betrothed pa lang sila kasi sure na yun
And then verse 28, and coming in, he said to her, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was very perplexed at the statement and was pondering what kind of greeting this was. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Okay, so dalawang beses binanggit ng anghel yung salitang favored. Sa ibang translation, pinaburan ka ng Diyos. Highly favored. Or yung ginagamit na salita na full of grace. Yan, yung gusto yun ng mga Catholic. Yun yung isa sa sinasabi or ginagamit ng mga Catholic, yung salita na yon, at dinedefend nila na dahil siya ay pinaburan ng Diyos or highly favored or full of grace, ibig sabihin daw wala siyang kasalanan. Pero ibig sabihin lang nun, pinaburan siya ng Diyos. Yun lang yun. Hindi ibig sabihin na wala na siyang kasalanan. Pinaburan siya ng Diyos kasi siya yung magdadala ng anak ng Diyos. And behold, verse 31, "You will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High." Pareho lang ito sa Son of God. Tapos, "And the Lord God will give him the throne of his father, David, and he will reign over the house of Jacob forever, and there will be no end to his kingdom." Yung anak na yon daw ay, ito yung mga ibibigay. Siya yung tatawaging anak ng kataas-taasan. Sa kanya yung trono ni David, at ang kanyang kaharian ay hindi matatapos. Which is, sa atin ngayon, ay evident dahil hanggang ngayon yung kanyang paghahari ay nananatili sa atin hanggang sa susunod pa. So yung kaharian niya na natanggap na iba kaysa kay David, mas dakila kaysa kay David dahil ito ay walang katapusan. So, Son of God, Son of the Most High. Tapos, sunod natin sa verse 34, sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? Itong expression ay na wala pang nakikilalang lalaki ay natural, ito yung pinaka-literal na translation. Wala pa akong nakikilalang lalaki. Pero ang ibig sabihin nila nun sa kanilang lingwahe, sa kanilang salita, ay hindi ko pa nararanasan yung pagtatalik. Yun yung ibig sabihin. Kasi intimate yung salita nila doon sa nakikilala. Okay? Balik tayo sa English. "And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child will be called the Son of God." Ito na yung rason kung bakit siya Son of God at bakit siya naiiba sa lahat ng mga Son of God. Una, dahil galing siya sa birhen, parte lang doon yung tao pero hindi dalawang tao. Kasi kung dalawang tao, hindi siya magiging unique na anak ng Diyos. Kung tao sa tao, tao lang yung magiging anak, propeta lang yung pinakamataas na level na title nun. So dahil parte, tao, at yung parte naman ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yun yung nagpa-unique na anak siya ng Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung naglagay ng binhi sa pamamagitan ng, sabi dito, overshadow, lilimliman. Dito, sa parte na to, is yung naririnig ko na sinasabing, so yung Diyos ninyo is ganito, ganyan. Kasama na doon yung Diyos ay magkakaroon ng anak na ibig sabihin kailangan niya ng pagtatalik, ganon. May iniisip na masama ang ibang pag lalo na yung Muslim na
Ibig sabihin nakipagtalik daw yung Diyos. Hindi, ibig sabihin ng overshadow, kapangyarihan eh. Kapangyarihan lang yun. Kayang gumawa ng Diyos ng tao na hindi gumagamit ng pagtatalik. At bakit ganun yung naiisip nila? Kasi yun yung sinasabi ng Biblia. Kung masama ang iniisip ng tao, masama din yung ilalabas nila. Kung corrupt yung kanilang isipan, corrupt din yung kanilang pangangatwiran. Di ko lang sinama dito yung verse na yun, pero meron ganung verse. And, so, banal ito eh. Banal itong, itong bata na to. Kaya siya tinawag na anak ng Diyos. Dahil siya ay nagmula sa Diyos at parte din sa tao. And behold, hindi ko na itutuloy ito. Ito na yung tungkol kay Elizabeth, pagpapatunay ni Anghel na Gabriel, na kahit nga yung pinsan mo ay nagkaroon nga ng anak na matanda na. Tuloy natin. Sa Mark 1:1, sa pagsisimula, sinabi pa lang ni Mark. Si Mark yung pinakauna na nagsulat sa gospel. Siya yung pinakauna. Sumunod si Matthew, Luke, at pinakahuli si John. Tapos, doon pa lang sa sulat niya, paunang-pauna pa lang, makikita mo na kaagad na tinawag ni Mark si Jesus Christ as the Son of God. Whereas, may maririnig kayo na nagsasabing, dahil si Mark yung una na nagsulat, yung mga sumunod na nagsulat, ni-revise na lang nila, binago nila na Diyos na si Jesus Christ. Pero sa una, wala daw. Pero, bubuklatin mo pa lang, may kita mo na kaagad. Mark 1:1. Tinuturing na agad ni Mark ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos. So, dun pa lang. So, accusation lang yon, hindi lang talaga nila binasa. Nasa unahan lang. And then, John 1:29-34, ito naman yung testimonya ni ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. I do not know him, for he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptized with the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, sabi ni John, di ko kilala. Pero dahil sinabi sa akin ng nagsugo, na kung sino yung makita mo, na bumaba yung Espiritu at nanatili sa Kanya, siya yun. Siya yung magbabautismo sa Banal na Espiritu. So dahil doon, nakita niya, nasaksihan niya yung pangyayari na yun, verse 34, sabi niya, I have seen and I testify that this is the Son of God. Sabi ni John the Baptist. So, sa pasimula pa lang, nasaksihan na nila. Tapos, ano pa, ibang sinasabi ng mga disciple? John 11:27, sabi dito, ni Martha, she said to him, Yes, Lord, I have believed that you are the Christ, the Son of God, the one who comes into the world. But when Jesus heard this, he said, This sickness is not to end in death. Ito, umatras ako, bumalik ako ng verse 4, pero pareho lang ito ng sakop ng kwento, yung kamatayan ni Lazarus na binuhay. So, kay Martha, naniniwala daw siya na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Although, dito sa mismong kwento, merong palya si Martha. Pero, sinabi niya, ikaw ay anak ng Diyos. Tapos, sinabi ng Panginoon sa verse 4, yung sakit na to na naranasan ni Lazarus or kamatayan, magiging testimonya ito sa glory ng anak ng Diyos. In Matthew 14:33, karanasan din ng mga disciples nung pinigil niya yung bagyo, dahil nakita nila na kaya niyang pigilan,
napasabi sila sa sarili nila, totoo nga, anak nga ito ng Diyos. So, nasaksihan ng mga disciple or halo yan disciples and apostle. And then, ano pang ibang sabi ng mga apostles? Anong sabi ang testimonya nila? Siyempre si Pedro sa Matthew 16:16 hanggang 17, dahil ito yung tanong ng Panginoon, anong sinasabi ninyo na kung sino ako? Ito yung pinakakilala. Sabi ni Simon Peter, "You are the Christ." Ikaw ay yung Kristo, anak ng buhay na Diyos. Kay Pedro, malinaw na siya ay anak ng Diyos. At ang affirmation naman ng Panginoon sa verse 17, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." Hindi sa katawan, hindi kung sino ang nagbukas niyan sa'yo, kundi yung Ama. At si Apostol na Nathaniel, ganun din ang kanyang testimonya. "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Ito yung time na nabilib naman si Nathaniel dahil nabanggit ng Panginoon kung ano yung ginagawa niya or nasaan siya nung time na yon. So, nabilib si Nathaniel kung mababasa niya sa surrounding verse. Sino pa? Sa John 20 verse 20 to 29, si Thomas, sabi niya, "My Lord and my God." Nung pinahawak sa kanya yung sugat or pilat man yon, napasabi siya. Pero sabi ng Panginoon naman sa kanya, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Nandoon yung confirmation pa rin ng Panginoon. Hindi niya sinawata yung declaration nila. John 20:31, ito naman ang sabi ng Apostol Juan, John the Beloved. Sabi niya sa bandang dulo ng kanyang gospel, "But this have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name." Sabi niya, yung sa naunang verse pa nito, marami pang mga ginawa ang Panginoon na hindi na naisulat dito. Pero kung ano yung nakasulat dito, sabi niya, ito yung sapat na to para maniwala ka na si Kristo ay anak ng Diyos. At kung maniniwala ka, magkakaroon ka ng buhay sa kanyang pangalan. Ito yung sulat or testimonya ni Apostol Pablo. Hindi lang sa mga kakampi, kundi kahit sa mga kalaban, meron din silang testimonya katulad ng sa Luke 4 verse 3, sabi doon, "And the devil said to him, 'If you are the Son of God, tell this stone to become bread.'" Dito pa rin yung pag-uugali ng demonyo na questionin ang katotohanan katulad ng sa panahon ni Adan or ni Eva. Kinestyon ang Diyos. Pero hindi yun yung issue Ang issue is, bakit mo ko uutusan na gumawa ng tinapay? Sabi niya, di ba? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. At kung sa kaya. Pero hindi yun yung issue nasa fasting state ang Panginoon. Mark 3:11, "And whenever the unclean spirit were seeing him, they would fall down before him and cry out, saying, 'You are the Son of God.'" Sila mismo na sa presensya ng Panginoon ay napapasabi, "You are the Son of God." Napapasigaw sila. Ganon din sa sinapian sa Mark 8:29. Sabi nung sinapian, "What do we have to do with you, Son of God? Have you come to torment us before the time?" Pupuksain mo na ba kami bago pa yung panahon? Sabi nung sinasapian. Kasi alam nila at takot sila sa panahon na yon. At syempre, kilala nila, ito yung anak ng Diyos.
Ganun din sa ibang mga kalaban na tao, katulad ng sa Matthew 26:63. But Jesus kept silent, sabi dito. And the high priest, ito si Caiaphas, said to him, I put you under oath by the living God. Katulad sa korte, 'di ba? Under oath. Kailangan sumumpa sa Diyos. Sa Biblia pa nga, 'di ba, sa atin. Pero ito sinasabi ng high priest, I put you under oath. Siya lang yung magsabi. I put you under oath by the living God, that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. Sabihin mo, hindi magkakasunod tong yung verse, pero pinagsama-sama ko yung account na parehong time na question siya ni Caiaphas, the high priest. Sunagot niya dun sa Mark, sabi niya, I am. At sumunod naman sa Luke, sabi doon, and they all said, you are the Son of God then. And he said to them, you yourselves say that I am. So verse 71, they said, what further need do we have of testimony? For we have heard it ourselves from his own mouth. Sabi nila, hindi na namin kailangan pa ng testimonya, narinig na namin sa kanyang bunganga. So malinaw sa kanila, sa mga kalaban, na sinasabi ng Panginoon na siya ay anak ng Diyos. At sa kanyang pagkapako naman, yung mga tumutuligsa sa kanya, sabi ng mga nakakakita sa Matthew 27:43, he trusts in God, nagtitiwala siya sa Diyos. Let God rescue him now, if he delights in him, for he said, I am the Son of God. Malinaw din sa kanila, kalat sa kanila, na anak siya ng Diyos. At doon sa isang Griego, centurion, or Romano na centurion, na nagbabantay doon sa paanan, banta, siya mismo nakita pagkalipas nung mga pangyayari sa kalangitan at sa lupa, pagdilim at earthquake, nasabi niya, truly, this man was the Son of God. Kasi grabe, sa isang maiksing oras ang dami nangyaring kababalaghan. Kaya nasabi nung centurion. So, lahat ng testimonya nandoon. At sa Panginoong Yesus naman, sa Matthew 10, syempre, verses 22 hanggang 25, sama na natin yung sa ibang mga verses, sabi dito, at that time, the feast of the dedication took place at Jerusalem. It was winter, and Jesus was waiting in the temple in the portico of Solomon. Nakaspecify dito kung ano yung panahon, Feast of Dedication, at kung anong season, winter. Itong malinaw na pagkakasabi na winter ay hindi natin nakita sa kapanganakan ng Panginoon. So, hindi winter yung kapanganakan kasi kung winter, syempre, bandang December yan. Pero hindi binanggit yon eh. So, hindi talaga siya December. Para lang malinaw. At sa atin lang naman ay pag-alala sa kapanganakan. And the Jews then gathered around him and were saying to him, how long will you keep us in suspense? Ito yung mga unang mga araw pa or mga buwan or taon na sinasabi pa nila. Sabihin mo na sa amin, kung ikaw ay ang Kristo, tell us openly. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, this bear witness of me. Kahit yung mismong ginagawa niya ay nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos. The Jews pick up stone again to stone him. Dahil, anong dahilan? Sa verse 34, tatalon ako. And Jesus answered them, has it not been written in your law, I said you are gods? Dahil kini-question yung pagiging anak ng Diyos niya,
nagbato ang Panginoon ng mas mababang uri na filosofiya. Kasi ginamit daw sa, hindi ko na ilagay dito. Sa Old Testament, yung salitang, you are gods. So verse 35, if he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming, because I said I am the Son of God? Sinasabi niya, sinabi nga ng Diyos na, na mga Diyos kayo eh. So, paano nangyari na kayo, Diyos, mga Diyos, pero ako tinutuligsanin niyo sa pagsasabi kong ako Diyos. So, doon lang sa mas mababang, sa mas mababang argumento na binigay ng Panginoon, dapat hindi siya, dapat makalusot siya. Pero, kahit doon, hindi nila kayang intindihin yung binato ng Panginoon na mababang uri ng argument. Hindi nila kayang ipaliwanag. Pero, nagpatuloy pa rin sila. Sabi ng Panginoon, if I do not do the works of my Father, do not believe me. Ito yung challenge ng Panginoon. Kung hindi ko ginagawa, yung gawain ng Ama, wag din niyo ako paniwalaan. Yun yung challenge niya sa kanila. But if I do them, though you do not believe me, believe the works so that you may know and continue knowing that the Father is in me and I in the Father. Ito yung minimal or minimum na hinihingi niya. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, at least maniwala man lang kayo sa mga ginawa ko. Kasi doon magsisimula yung pagkatuto. Pero sarado ang kanilang puso. Malinaw na yung pagpapaliwanag ng Panginoon na siya ay anak ng Diyos. Malinaw na sinabi na niya doon sa verses kanina. Sinabi ko na sa inyo Sinabi na niya Malinaw sa kanilang lahat. Ito yung dinideclare niya. Ako ay anak ng Diyos. And so, sa New Testament, ito yung makikita natin. Pero mas maigi pa rin na meron tayong ideya at meron tayong mahuhugot sa Old Testament. So, titignan natin sa Proverbs 30 verse 4, sabi naman dito, dahil sinasabi nila na yung anak ng Diyos na salita or title is sa New Testament lang at yung anak ng Diyos ay nagpapatukoy lang sa tao. Tao lang. Pag sinabing anak ng Diyos, tao lang yun. Walang iba. Pero ang sabi dito sa Proverbs 30 verse 4, who has ascended into heaven and descended? Who has gathered the wind in his fist? Sino nag-ipon ng hangin sa kanyang kamay? Sino nagbalot ng tubig bilang kanyang damit? Who has established all the ends of the earth? What is his name? Anong pangalan niya? And what is his son's name? Surely, you know. So, meron tayong verse na nagbibigay ng paalala or ng pauna na merong anak talaga ang Diyos, but hindi pa yun masyadong revealed. Kung dun sa tanong na what is his name, ang may sasagot natin, Yahweh. Kasi tinutukoy dito sino yung gumawa nitong mga bagay na to. Sino yung humawak or mag-gather ng hangin, yung tubig bilang damit. Walang ibang makakagawa nan. Kaya ang masasagot natin, Yahweh. And what is his son's name? Ang may sasagot natin, Yeshua or Jesus. At Isaiah 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yung anak daw na yon ay matatawag na makapangyarihang Diyos. So kung kung tao lang yon, bakit sasabihin ng propesiya na siya ay makapangyarihang Diyos? At meron pa nga ang pinakamatindi, Everlasting Father yung anak na yon.
yung batang yun. So, itong tinutukoy na anak ay hindi lang basta tao, kundi Diyos, makapangyarihang Diyos, at iisa sa Diyos na Ama. Kaya yung sinasabi na everlasting Father. Dahil iisa lang sila, hindi siya hiwalay, magkasama sila. Sabi nga ng Panginoon, I and the Father are one. Psalms 2 verse 7, sinabi rin ng Panginoon bilang prophecy, I will surely tell of the decree of Yahweh. He said to me, You are my son, today I have begotten you. Makikita natin na ni-reference siya sa Acts verse 13, 32 hanggang 33. Sabi dito, And we proclaim to you the good news of the promise made to the fathers, that God has fulfilled this promise to our children, in that He raised up Jesus, as it is also written in the second Psalms, You are my son, today I have begotten you. Ganun din, na ni-reference din siya sa Matthew, connected siya sa pag-testify ng Panginoon sa bautismo. Sa Matthew 3 verse 17, sabi dito, di ba? Behold, there was a voice out of the heaven saying, This is my son, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Yung mismong salita na yon na makikita sa Psalms 2 verse 7 is yung mismong ama yung nag-testify, This is my son. Ito yung pinakamamahal kong anak na ako'y nalulugod. Ganun din ang sinabi sa Transfiguration sa Matthew 17:5. Nung nakita ni Apostol Pedro na sabi niya, gumawa tayo ng tent, isa kay Moses, isa kay Elijah. Pero nang sasalita yung Panginoon, sabi dito, bigla na lang nagsalita ang isang boses at sinabi, This is my beloved son, in whom I am well pleased. Yung mismong ama, yung nagte-testify, This is my son. At walang iba na nabibigyan ng ganitong tawag na direkta. Kaya nga naman sinabi sa Hebrews 1, verse 5 to 8, sabi niya, kanino ba sa mga anghel? Sino bang mga anghel ang sinabihan na ng Diyos mismo, direkta? You are my son. Today I have begotten you. Ngayon ay ipinanganak kita. Sino nga naman? Yun yung katwiran ng Hebrews 1, verse 5 to 7. At tatalon ako sa verse 8. Sabi nga daw ng ama doon sa anak, Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Yung mismong ama din na nagsabi na ang iyong trono, O Diyos, ay magpasawalang hanggan. Yung ama, yung nagte-testify. Pero ang magiging tanong kasi natin is, ano naman yung ibig sabihin ng begotten? Kasi binanggitan natin doon yung nag-iisa, unique. Pero kapag tinitignan kasi natin yung salitang, lalo na yung sinabi niyang, Today I have begotten you, magiging question sa atin kung kailan yung today. Di natin sure. Pero, kasi, narinig ko na si Soriano, sabi niya, ipinanganak, literal, pinanganak ang Panginoon. Pero for me, yung Son is connected doon sa, maliban sa pagiging Diyos, connected din siya doon sa pagpapakilala. Kaya nga doon sa verse natin kanina sa John 1:18, di ba? No one has ever seen God, only the begotten God, who is at the Father's side, He has made Him known. Pinakilala. So, kung kukunin natin siya hindi sa literal, kundi sa by meaning, ang ibig sabihin lang nun, ipinakilala na ng Diyos. Kasi, Old Testament, hindi siya kilalang kilala. Kilala siya bilang anghel, kilala siya bilang alagad ng Diyos. Pero pagdating doon sa New Testament,
or meron ng konting hint sa Old Testament, pero pagdating sa New Testament, yung pinakabuong pagpapakilala, so yun na yung masasabi mong isinilang, pinakilala na. Parang sa tiyan, alam mong nandoon, no, kapag buntis, alam mo nandoon, pero pagka nilabas na, pinakilala na. Binigyan na ng pangalan, and formally, eto na. Parang ganun siya. Next, in Luke 18 to, next. In Luke 18 to 19, sabi naman dito, a ruler questioned him saying, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Ito yung huling verse natin. Pero sabi ng Panginoon, "Why do you call me good? No one is good except God alone. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi yung Diyos lang." So doon, itong verse na to, ito yung parang matibay na ginagamit ng mga naniniwalang ang Panginoong Hesus ay tao lang. Ano yung magiging sagot natin dito? Actually, hindi natin kailangan lumayo kasi nandito lang yung mismong keyword. Ang keyword dito is good teacher. Kasi para sa kanya, tao lang ang Panginoon. So dahil tinuring mo akong tao, sasabihin, iko-correct kita na walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Dahil tinuring mo lang ako na tao eh. So kumbaga, kinatagpo siya ng Panginoon doon sa kung ano lang yung alam niya. At kinorek siya. Yan yung keyword dito. Ang turing lang sa kanya is tao. Pero, di ba binigay natin yung verses kanina na kapag sinabi ng mga disciple or apostle na ikaw ay anak ng Diyos, hindi niya kinokorek yon, kundi sinusuportahan pa nga niya. At pinapatibay pa niya. Yun yung sagot doon. Kasi, para doon sa nagsasalita, tao lang siya. Good teacher lang. Hindi niya kinilala as bilang siya ay Diyos. So, ayun yung dahilan kaya niya sinabi. Ngayon, kung kakatagpuin natin yung Diyos doon sa mismong pagpapakilala niya bilang Diyos, dideclare niya rin sa sarili natin ang kanyang kaluwalhatian. So, in conclusion, merong maraming testimony about Jesus as the Son of God. Yung apostles, disciples, enemies, kahit ng mga evil spirit, ang Panginoong Hesus mismo, ang Ama mismo, at ang propesiya mismo ang nagsasabing siya ay anak ng Diyos. Hindi lang basta Diyos, hindi lang basta tao, kundi anak ng Diyos, na iibang klase ng anak ng Diyos. At siya lamang yon, unique at walang iba. At siya ay isa. Dahil kaisa siya doon sa Diyos, siya rin ay mabuti. Kaya nga sabi niya, I am the good shepherd. So, yung pagkakatukoy niya sa sarili niya bilang Diyos ay nire-reveal lang din niya doon sa mga taong willing at taong humble. So, nawa meron pong naunawaan at meron tayong magagamit sa ating future na pagpapaliwanag sa ibang mga tao. So, tayo po ay manalangin at lumapit sa Diyos. Aming Diyos na dakila, marami pong salamat.